Good morning mga mi! Laba day muna tayo ngayon at medyo naiipon ng mga labahan. Nandito nga pala ako sa may dirty kitchen namin kapag naglalaba. Dito kasi maluwag-luwag ang space kaya dito namin nilagay ang washing machine namin. Sinadya nga pala itong open para hindi mainit kapag dito kami nagluluto. Ang kaso ay maraming nagpapasukan ng mga manok kaya hindi talaga maiwasan nagkakalat dito pala. Habang ang nakasalang ang mga labahan ay naisipan kong magluto ng hotcake dahil hindi kami nakabili ng tinapay. Buti na nga lang at meron pa akong natirang harina. Medyo matagal na nga pala itong harina, hindi ko natatandaan kung nasa 3 weeks na ito. Pero ang ginagawa ko para hindi masyado masira ang harina ay nilalagyan ko ng dahon ng laurel. Nakita ko lang din to sa YouTube, ganito daw ang dapat gawin. Anyway, ito nga lang pala yung mga ihalo ko. Medyo tantiameter nga lang muna tayo ngayon. Naglagay nga lang ako ng isang swak, pero pag marami naman kayong gatas, pwede nyo dagdagan. Naglagay din ako ng half cup na asukal, half teaspoon na salt, 1 tablespoon na mantika at isang itlog, at tantiameter na tubig. At nilagyan ko rin ng konting vanilla para may konting bango naman. At minekos-mekos ko nga lang. Magpapainit nga muna ako ng mantika. Gumamit nga lang ako ng cup, yung 1/2. Ito kasi yung pinaka-scoop ko na ginagamit. Maganda pala kapag tinimplahan na ng mantika, hindi ka na maglalagay ng mantika. Dati kasi gano'n yung ginagawa ko, naglalagay pa ako ng mantika. Pero ngayon hindi na. Napanood ko nga lang din to. Marami talaga tayo natutunan sa social media, sa mga pagluluto. Ganito talaga tayo dito sa bahay, lalo na kapag walang mga pasok ang mga bata, ay nakakaisip talaga mga pagkain. At maganda rin pala kapag nag-i-stack ka ng harina sa bahay, dahil kapag wala kayong stock na tinapay, ay pwede ka na magluto-luto ng hotcake or pancake. At gustong-gusto talaga ng mga bata ang mga ganitong snack. Yung mga anak ko naman minsan ay sinasamahan din nila ng kape at nakakabusog na nga itong ganitong snack. Tara at merienda tayo mga mare! Anyways, meron na naman tayong panibagong unboxing mga mi, another blessing. Ito nga palang na-order ko ay Shurak Organizer. Napansin ko kasi na medyo magulo na yung lagayan ng sapatos namin at hindi na naka-organize ng maayos. Kaya naisip kong mag-order ng ganito. Naisip ko nga kung paano ko ito sisimulan at busy naman si Dada. At syempre, dahil nga independent woman tayo, ay gagawa na lang tayo ng paraan para ma-assemble. Medyo naguguluhan pa nga ako sa part na yan kung ano yung unahin ko. Pero dahil maparaan tayong mga nanay, kaya go lang. At sa wakas nga, after 24 hours ay natapos ko rin ang pag-assemble. Eto na nga mga mi ang finished product. O diba ang ganda? Marami pala siyang paglalagyan. 6 layer na nga pala ito mga mi ang pinili ko para mas maraming mapaglalagyan. Eto nga pala yung magulo naming lagayan ng sapatos. Sa wakas ay mapapalitan ko na nga rin. Pinagtatanggal ko nga muna ang mga sapatos. Sa ibabaw nga rin ay nilagyan na nga rin ng kahit ano. Dadaanin na nga lang natin to sa magic. Medyo nahirapan pa nga ako sa part na to at hindi pa ako sanay. At eto na, from this to this. O diba ang ganda na? Kaya kung napanood nyo nga ito, sign na rin ito para palitan nyo na rin ang inyong Shurak Organizer. At yan lang muna. Thank you for watching. God bless!